Tayo po tayo lahat, mga kapatid. At palapakan po natin ang ating Panginoon. Kung may mga problema pa sa Kanya, parang po sa Lord. Tayo po natin. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon na pinalakan tayo na naririto po tayo para po mabigay ng mensahe ng ating Panginoon na lahat po nakapurihan sa Panginoon. Palakpakan din ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Glory to God! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Amen and amen! Salamat po sa inyong invitation sa atin na sa kabila na miss tayo pero ang Panginoon ay nagdala sa atin dito dahil sabi ko nga marami naman mga araw dito mas malapit na kasi galing pa tayo sa NCR pero nais ng Panginoon na makarating tayo dito meron pong layunin ng ating Panginoon. Praise God! Palakpakan din natin Panginoon Lord God Almighty na yan din pinag-structures ng Mercedes at salamat sa Panginoon na nung dumating kami sinundo kami ng ating buong kapatid si Brother Chris Vilca parang special tayo sinusundo pa puri ng Panginoon para presidente salamat sa Panginoon na masipag itong ating kapatid si Brother Chris sabi ko nga sa kanya darating ikaw na gamitin ang payan maging pastor naniniwala kayo si Brother Chris ay gamitin ang payan maging pastor? Amen ba? Palakpakan ng Panginoon! Hallelujah! Glory to God! So, kasi sa simbahan ay ito'y pagkaturo ako kinakailangan mayroon akong PowerPoint. Sabi ko mayroon akong mga gamit dito gamit salamat sa Panginoon pinamlakan tayo ni Brother Chris na magamit itong kanyang gamit. Praise God, halawin ng Panginoon. Ang Panginoon provide dito. O kung hipuin sila ng Panginoon, salamat sa Panginoon. Sino hipuin dito ng Panginoon? Amen ba? God is everyone. Kasi God is an immutable God. Hindi nagbabago ng Diyos. He's the same yesterday, today, and forever. At salamat po sa presensya ng Panginoon. Tayo po manalangin sa Panginoon. Dati ng Diyos, mapagpalang Ama, Panginoon. Sa tanghaling ito, sa celebration po ng Mercedes Church, Jesus Christ, the Lord God Almighty, the United Pentecostal Church, O God, ang 10th anniversary po, Panginoon, at nagiging guest speaker kayo rito, O God. Ikaw po ang siyang mamuna, ikaw mamagitan, wala kami magawa kung wala ka po, Panginoon. Let your Shekinah glory dwell upon this place, O Panginoon. Let the Holy Ghost fire, Panginoon, hallelujah, pour out upon this place, O God, by the power of the Holy Ghost fire, by the power of your words, by the power of your blood, by the power of your name, O God. There is no other name that can be able to save us, only Lord God Almighty, Jesus Christ. Hallelujah. Bless everyone. Bless thy servant. Bless everyone that are here, Panginoon. Beautify their heart, prepare their mind, their soul, their body, that they will, hallelujah, filled with the Holy Ghost. We are the recipient of your goodness and mercy. Your goodness and mercy, O God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa iyong kagandang loob. Bless your people, O God. Bless everyone, O God. Hallelujah. Without you, we can do nothing, O God. In the name of Jesus Christ, I pray. O God, lahat masabi, thank you, Jesus. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Do you believe God is not His presence before? Bakit pinaniniwala? Hallelujah. Na tayo puspusin ang Panginoon. Tayo magsasama sa Kanya. Sa Spirit. Hallelujah. God is here. We will worship. Hallelujah. God is Spirit and in truth. Oh God, hallelujah. Amen. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Amen and amen. Praise God. Praise God. Magkabatian tayo. Nagsabi natin, God will make you great. So, ang ating mensahe ngayon, ang Diyos ay gagawin ng kanila. Iyon po yung mga team eh. Yung episode, makaupo na tayo po rin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. At ang salita ng Panginoon ay hindi po nagbabago. Bear in mind na ang Diyos ay hindi nagbabago. Siya pa rin noon at sa ngayon at magpakailanman. In Hebrews chapter 13 verse 8, He is the same yesterday, today, and forever. Amen. Kailangan tayo po maniniwala sa Kanya. Wala na ibang Diyos na magbigay sa atin ng bagong
Maging great siya dahil binago siya. Amen. Maging great po tayo. Maging dakila ka. Maging dakila mo sa atin. Kapag tayo available sa Panginoon, kapag tayo pagamit sa Panginoon, if you are willing to change your heart, your mind, your soul, God will make you a great man, great family. Hallelujah. Salamat sa Panginoon, gagamitin ka. Dakilang tao. Dakilang pamilya. Magpapapalang pamilya. Tandaan natin, ang pangalan po ay mahalaga. Ang pangalan po ay mahalaga. Kaya Amen. don't decrease your name. Don't spotted your name. Huwag natin bigyan ng karungan. Kailangan ang ating pangalan ay alagaan natin. Sinabi po sa Proverbs, chapter 22, verse 1. Proverbs chapter 22, verse 1, it says, mga kapatid, a good name is rather to be chosen than riches. Ang mabuting pangalan ay mabuting pipiliin mo kaysa kayamanan. Amen. Loving favor rather than riches and gold. Kung hanahanap ka ng pabor, hanahanap ng magandang pabor, marami pong problema sa gobyerno natin. Pero po, problema sa lipunan, yan problema ng mga corruption. Pero tayo lang may kasalanan, walang matuwid po sa atin. As it is written, there is none righteous, no not one, according to Romans chapter 3, verse 10. Kaya, ang ating pangalan, babaguhin ng Panginoon. Ang iyong pangalan ay hindi na manatiling na pangalan mo yun, kaya binago ka na ng Panginoon, dahil tinatawag tayong Christian. Do you believe Christian is a wonderful name? Christian is a marvelous name. Christian is a great name. Praise the Lord. Tinawag tayong Christian. You can be called Christian if you accept Christ. Kaya ang pagiging Christian mo, ang ibig sabihin ng Christian, I am rich. I am rich. Kaya huwag mo sabihin na paghihirap pa tayo. Ang sabihin mo, gagawin tayo ng Panginoon na dakila po rin ang napay. Gagawin tayo ng Panginoon na dakila kapag sumunod tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Gagawin ka ng dakila ng Panginoon. Si Abraham, ginawa siyang dakila. So ating babasahin po sa ating pong teksto. And Genesis chapter 12, verse 1, 2, and 3. Now the Lord had said unto Abraham, at ngayon sinabi ng Panginoon kay Abraham, get thee out of thy country. Lumabas ka sa iyong lugar, from thy kindred, sa iyong mga lahi, at from thy father's house, sa iyong tahanan ng iyong mga magulang, unto a land that I will shew thee. So, kung nais mong maging dakila, nakahanda ka ng sakripisyo. Nakahanda ka na iwanan mo ang lahat. If you want to be a great, you are willing to abandon everything. Lord. So, ang sabi dyan, kailangan mo iwanan mo lahat. Verse 1, sabi niya, I will make of thee a great nation. Gagawin kitang dakilang bansa. Do you believe na we are the recipient of this word? Amen. Naniniwala ka ba na tayo ay tagapagmana sa salita ng Panginoon? If you accept Christ, we are the Abraham said. At sabi dyan, and I will bless thee, pagpapalain kita, and I will make thy name great, gagawin ko ang iyong pangalan dakila. So, nakatutukoy na ba kay Abraham niya? Tumutukoy sa lahat ng mga mananampalataya. It speaks to every believers that accept Jesus Christ. So, ang sabi dyan, and thou shalt be a blessing. Maging pagpapala tayo. Kamayan mo katabi, maging pagpapala tayo. Maging pagpapala ako sa trabaho ko. Maging pagpapala ako sa kapatid ko. Maging pagpapala ako sa bahay ko. Maging pagpapala ako sa lipunan. Amen! So, ang sabi, and curse him that cursed thee. Sumpain ko ang nagsusumpa sa iyo. And in thee shall all nations be blessed. Kapag pinagpapala ka ng Diyos, kapag pinagpapala ka ng Diyos, ang kalaban mo ay hindi tatanggap
ang sumpa, kukulangin ka mang hindi na alam sa iyo. Amen. Hindi na alam ang kulang, hindi na alam ang sumpa. Dahil kapag pinagpapala ka ng Panginoon, never be reversed. Hindi mabaliktad ang pagpapala ng Panginoon. God will bless your family, your life. Pagpapalay ka na. Pagpalay ka sa ng Panginoon. Kaya, ingatan natin ang ating pangalan huwag natin dumisa. Amen. Don't destroy your name dahil lamang sa material na bagay. Kaya nga sabi niya, dahil sa iyo, pagpalain ko ang bansa. Dahil sa iyo, pagpalain ang mga bansa. Ibig sabihin, you are not an ordinary person. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw hindi ordinary tao. Ikaw ay pinagpala ng Diyos. Dahil pinagpala ka ng Diyos, pagpalain rin tayong lahat. Amen! Hallelujah! Woo! Hallelujah! Praise God! I'm excited na pinagpapala tayo. Glory. Kaya ano pumunta ako hapon? Sabi ni Pastor, Pastor Dinero, ang property dito na 200 square meters. Sabi ko, parang maliit lang yan. Kasi, alam mo kapag papapalain ka ng Panginoon, ang mga kapatiran, mga member ay marami sasakyan. Kuminsan 20 na sasakyan, 30, 50. O hindi man kasya dyan. Kinakailangan malaki, lugar. Hindi kayo sinabi, ito ay pasimula pa lamang. It is only a starting. Ito ay pasimula pa lamang. Kaya kung pasimula pa lamang, if you will stick in your faith. Kaya nga sabi niya, mayroong mga ng 1,000 square meter. Pag-pray natin sa mga claim natin, ibigay ni Lord yan para sa gawain ng Panginoon. Claim! Hallelujah! The promises of God. Claim the blessing of God. Claim that God will make you great. Amen. Tanggapin natin gagawin ka. Dakila. Kaya huwag mo yan gusto yung sarili mo. Maliit naman mo. Hindi mo kaya yan. Dahil sinabi mo hindi mo kaya, hindi mo talaga kaya. Amen. Bear in mind that tongues has a power. Ang iyong dila, mayroong kapangyarihan. Based in the Word of God in the Bible, in Proverbs chapter 18, verse 21, he said, death and life is in the power of your tongue. Ang kamatayan at ang dila ay nasa iyo. Mga panalita. Kung anong sinasabi mo ay mangyayari. Kung sinasabi mo mahirap ka lang, mahirap ka talaga. Kung sinasabi mo, ay wala akong magawa, wala ka talaga na magawa. Pero kung sabihin mo, magawa ko yan sa tulong ng Panginoon, ayon sa salita ng Panginoon. Nagtuhan mo ka ng salita ng Panginoon. In Philippians chapter 4, verse 13, he said, I can do all things through Christ who strengthens me. Magawa ka mga ito dahil kay Kristo nagpapalakas sa akin. Huwag mo sabihin na hindi mo magawa. Huwag mo sabihin na hindi mo kaya. Sabihin mo, kaya natin yan. Amen. Sabihin mo, kaya natin yan. Sa tulong ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Sabi na, woo! Hallelujah! Magawa natin lahat ito kung tayo sama-samang magkakaisa. Dahil po sa Psalms chapter 33 verse 1, how good and pleasant it is for brethren to dwell in unity. Napakabuti kung ang mga kapatid ay nagsama-sama, nagkakaisa, nagtulong-tulungan. Hallelujah! Sa ikalawalhati ng ating Panginoon! Hallelujah! Lord, sige, palakpan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Praise God! So, ang sabi po sa Genesis chapter 1 verse 28, sa pasimula pa ang sabi ng Panginoon, naayos natin, pasensya nyo na kasi hindi naayos ka na. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth. Ang sabi ng Panginoon, mula pa sa pasimula, pinagpapala ko kayo. Sa pasimula pa lang, pinagpapala ko kayo, at magparami kayo, at mag-multiply kayo, pupunuin nyo ang daigdig, supilin nyo ang lahat, ang asiwaan nyo, ang mga isda. Kaya nga sabi ni Brother Brian, wala na. Kamusta Brother Brian? Ay marami kang huli. Wala kang huli. Sabi ko, alam mo,
Ang sabi ng Panginoon, I will not make you a fishers of fish, but I will make you a fishers of men. Ibig sabihin, gagamitin ka ng Panginoon na mamalakayan ng mga kaluluwa. Woo! Hallelujah! Maraming kaluluwa na dalhin. Hallelujah natin sa Panginoon. Hindi kasi, Brother Brian, tuloy ng Panginoon. Do you believe? Ang bawat isa sa atin dito, ito muli. Amen. Sa pasimula, utos ng Panginoon, Genesis chapter 1, verse 8, I will make you, hallelujah, a great, kaya nga sabi niya, maging great, dahil sabi niya, be fruitful and multiply and replenish the earth, and subdue and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every creeping things. Repeat naman the earth, at sabi na dito, ang bawat mga buhay na gumagapa, kumikilos, ito. Ibig sabihin, sa pasimula pa lamang, binigyan na tayo ng karapatan na pangangasiwaan ang mga nila ng Panginoon. Bago tayo nilikha ng Panginoon, God will provide everything. Tandaan natin, bago nilikha ng Panginoon, na mayroon ng isda, mayroon ng mga hayop, mayroon ng mga halaman, mayroon ng tiyan, mayroon ng tubig, lahat. Ibig sabihin, huwag tayong magugulumihanan sa ating mga pangailangan, mga talagang kapag hindi ka magtatrabaho, pare kahit linggo, magtatrabaho ka, kahit kalabaw ka na. Tapos sa Lunes hanggang linggo, puno na sa iyo lahat. Mabuhay ka. Hindi tayo mabuhay kung wala ang Diyos. Amen. Kailangan mo ang Diyos. Kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Kailangan natin ang pagpapala ng ating Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Kaya ang sabi niya, ang dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and every living thing that moveth upon the earth. Magkaroon tayo ng kapangyarihan. Do you believe may kapangyarihan ka? Mayroon kang kapangyarihan. Sa pasimula, sinabi ng Panginoon yan. Hindi ka lang ordinary na tao. Nagkaroon ka ng kapangyarihan, tinanggap mo ang Panginoon. Sino ba hindi ba nagtanggap dito sa Panginoon? May mga bisita ba tayo dito? Wala. Lahat ay nakatanggap. May bisita. Sino bisita dito sa Panginoon? Oh, si Sister, praise the Lord. Hallelujah. Palain ka, Sister. Praise God. Praise God. Magpalain ka naman. Salamat ka. It is an accident. It is the will of God that you are here. Kalooban kami na dito. Tatanggapin mo ang pagpapala natin. Gagawin ka ng Panginoong dakila. Amen! Hallelujah! Woo! Hallelujah! Gagawin ka ng Panginoong dakila. Dahil ano? Sa pasimula, kailangan ma-restore ang kayamanan, ang pangako ng Diyos sa atin. Kung tanggapin natin ang sinasabi ng ating Panginoon, ang pasalita ng Panginoon. Kaya sinabi sa John 1:12, sabi niya, as many as believe Him, give Him a power to become the sons of God. Ang maraming tumanggap sa Kanya, binigyan na tayo ng karapatan na maging anak niya. Kapag anak niya, hindi ka na anak sa labas, kundi anak na sa loob. Anak ka na may lalang sa langit sa lupa. Anak ka na nag-utos sa Kanya, sa pag-utos sa atin, na lahat ay pangasiwaan niya ang lahat ng mga bagay. Amen? Amen. Hallelujah! Pangasiwaan natin ang lahat ng mga bagay. Yun po ang mga ng Panginoon. Ang problema, next, and sabi sa Genesis chapter 11 verse 4, ito ang nagka-problema. Kasi ayaw sila ng anak harian. Yan ang problema sa atin kapag lumalabag tayo sa utos ng Panginoon. Magmumulabog talaga tayo. Ang sinabi sa Genesis chapter 11 verse 4, and they said, go, and let us build us a city. Pupunta tayo. Magtayo tayo ng syudad. And a tower at ang turi, whose top may reach into heaven, ang tuktok ay makarating sa langit. And let us make us a name. Magkaroon tayo na pangalan. O, ang Messiah ay pangalan. Gusto ng mga tao magkaroon sila ng pangalan. Gusto mo ba may pangalan? Huwag mong dudulisan. Kaya nga, lest ye be scattered para hindi tayo kumalat and abroad upon the face of the whole earth. Upang hindi tayo kumalat sa buong daigdig. Pero ang utos ng Panginoon ay magpakarami. Amen. Ang utos ng Panginoon na punuin ang daigdig.
magtayo ng tore, kaya sa history, totoo nandiyan yan. Kaya sa history talaga yan. Gusto magtayo ng tore na makarita langit. Hindi na kinakailangan nilang Diyos. Guminsan ng tao, hindi ko na kailangan ng Diyos kasi may pera na ako. May kayamanan na ako. May trabaho na ako lahat. Nandun na sa akin lahat. Kaya na sila nagtatag ng kanilang tore, ng kanilang nasyudad, ng kanilang gusto. Pero hindi kaluban ng Panginoon. Kung susunod ka sa gusto mo, hindi kaluban ng Panginoon. Yan ang dahilan na ang kanilang pangalan ay niroon ng Panginoon. Ang kanilang pangalan ay bituhan ng Panginoon. At nagkaroon sila ng marami ng pangalan. Nagkaroon ng maraming lingwahe. Diyan nagsimula ang maraming lingwahe. Dito lang sa Bicol, ang daming lingwahe dito. Sa buong Pilipinas, libong lingwahe pala. Buong Pilipinas. Kaya nga, saan nagsimula ang maraming lingwahe? Dito po sa Tore ni Babel. Dahil gusto ng tao magsunod sa kanyang sariling kapakanan. Hindi kaluban ng Panginoon sundin mo. Gusto ng Panginoon punuin. Gusto ng Panginoon ipangalan ng salita ng Panginoon. Gusto ng Panginoon pangkasiwahan tayo. Hindi kaluban na manatili ka lang sa isang lugar. Kaya nga, sabi ko kay Brother Chris, kaluban ng Panginoon, magpapastor ka. Hallelujah, si Brother Brian. Kaluban ng Panginoon, magpapastor ka. Kaya mga dati sa simbahan ko, dami mga pastor, mga magagawa. Sabi ko, go! And preach the gospel. Kaya kumayo kayo, kumalat po tayo dahil hindi kaluban na manatili kayo sa isang lugar lang. Manatili ka sa lugar na ito, kinakailangan dumami tayo. Alam niyo po, kapag hindi tayo sumunod sa kaluban ng Panginoon, God will ruin your fellowship. Good. Sisirain niyang iyong magandang fellowship kasi hindi ka sumunod sa Panginoon. Kapag sunod ka sa kaluban ng Panginoon, lumago po tayo. Ang kaluban ng Panginoon, lumago po tayo. Ang kalooban ng Panginoon, dumami po tayo. Ang kalooban ng Panginoon, mag-fruitful po tayo. Sabihin mo sa katabi mo, ang kalooban ng Panginoon, maging mabuhay ka. Amen ba? Sige, katamay. Kamayan mo ang kalooban ng maging mabuhay, maging fruitful ka. May bunga ka na ba? Tanungin, may bunga ka na ba? Wala pa. Kung mayroon na. Kung mayroon na, dagdagan mo pa. Amen. Palakpan natin naman. Kaya gagawin ka ng Panginoon. Dakila! Hallelujah! Gagawin ka ng Panginoon ng dakila. Kaya na, mas sumbrero na makaluwi ko. Because of Saul. Ang because of Saul, ibig sabihin, dahil sa kaluluwa ng Panginoon. Tayo nagtitipon dito. Huwag mong kininahin yung kaluluwa. Ang sabi ng Proverbs chapter 18 verse 4, all soul is mine. The soul that sinneth, it shall die. Ang lahat na kaluluwa sa kanya, hindi mo kanya sa iyo yan. Pinahiram ng sa iyo. At ang nagpatuloy sa pagkakasala, mamatay ka. Kaya na para maputol ang sumpa ng kasalanan, ang sumpa ng kahirapan, ang sumpa ng hindi pagkasundo, putulin mo na ang kasiraan mo. Putulin mo na ang mga bisyo mo. Putulin mo na ang iyong pangluloko sa kapwa mo, ang kayabangan mo, ang katiwalian mo, ang kasinungalingan mo. Magbagong buhay ka na sa tulong ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah! At gagawin ka ng Panginoon ng dakila. Gagawin ka ng Panginoon ng dakila. So, dyan nagsimula na marami pong lingwahe doon sa Tore ni Babel. Hindi ka nakataka na bakit maraming lingwahe kaluban ng Panginoon kamutin natin ang buong bansa sa kaluban ng Panginoon, sa pagmamahal ng Panginoon, sa putihan ng Panginoon, hindi sa kasamaan. So, next, in Genesis chapter 14 verse 20, and blessed be the Most High God. Pagpalain ang kataas-taasang Diyos, which have delivered thine enemies unto thine hand, and He give him tithes of all. Marami pong natitison sa tithes. Sino natitison dito sa tithes? Nasa kamay. Kung gusto mo maging dakila, huwag kang matitison dyan. Dahil ang pinagpapala si Abraham, siya
una nagbigay na yung tithes. Amen. Wala pa si Moses, wala pang batas. Dahil ang tithes, tanda natin yan, ang tithes. Sabi ko ang tithes, sa Diyos yan. Ano talata yan? Alam niyo ba yan? Ang tithes sa Diyos yan ay Leviticus chapter 27 verse 13. All the fruits of the land, all the seed of the land is for the Lord and holy unto God. Ang lahat ng bunga ng lupain, lahat ng bunga ng mga seedling, lahat ng bunga ay sa Diyos at banal sa Diyos. Diba? Amen? Hallelujah! Banal sa Diyos. Kung nais mo maging dakila, kapakabanalin mo ang tithes sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Huwag kang matisot. If you want to be a great, sundin natin ang ama natin sa panampalataya sa Abraham. Palakpakan natin ang Panginoon. Sino natin isod dito yung tithes? Minsan natin isod, sabi nila hindi na kinakailangan ng tithes. Sinabi nila lang. Wala naman sinabi sa Biblia na ititigil na. Dahil ang tithes sa Diyos yan. Banal yan. Kapag pinakailaman mo ang tithes, hindi ka magbanal. Grabe ka naman, Pastor. Hindi ako maging banal kapag hindi ako magbigay ng tithes. Kasi banal yan eh. Ngayon, kaya pinakailaman mo yan, ibigay ko sa Panginoon barya na lang, hindi ka maging dakila. Kung gusto mo maging dakila, mabigay ka ng barya. Sabi ng Panginoon binigyan mo ko ng barya, bibigyan kita ng barya. Kasi, barya lang yung panampalataya eh. Hindi na ka magbigay kasi naubos na, pinabayad ko na ng utang, ginasok na lang. Pero si Abraham, ininipon niya. Isinasay niya, itinabi niya para sa Diyos. Para hindi natin mapakialaman. Itabi natin yung para sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Kaya kung gusto nyo maging dakila, ibigay nyo para sa Diyos. Guys, yan ang susi. Ano pa? In Genesis chapter 17, verse 4 and 5 and 6, ang sabi dyan, as for me, behold, my covenant is with thee. Nasa akin ngayon ang kautusan ko ay sa iyo. And thou shalt be a father of many nations. Magiging ama ka sa lahat ng mga bansa. Neither shall thy name anymore be called Abraham. At ang iyong pangalan na hindi na Abraham. So ang lumang pangalan na hindi na gagamitin niya ng lumang pangalan. Baguhin ka na. Ang sabi niya, but thy name shall be Abraham. Ang ibig sabihin ng Abraham, a father of many nations. Ama ng maraming mga bansa. Ang sabi niya, have I made thee? Ginawa kita. So verse 6, and I will make thee exceeding fruitful. Gagawin kitang malubhang mabungahin. Malubhang, exceeding ibig sabihin, lubhang mabungahin, masakana, mapagpala, mabungahin ka. And I will make you a nation of thee. Gagawin kitang maraming bansa. And king shall come out of thee. Gagawin kitang maraming bansa. At mula sa lahi mo, maraming mga hari. Kapag tinanggap mo ka ng Panginoon, maging hari ka. Praise the Lord. Hindi wala kayo. Amen. Kaya anak ka ng hari. Sabi mo, anak ako ng hari. Anak ako ng hari. Hallelujah! Woo! Anak ako ng hari! Hallelujah! Tuwa pa ako ng Panginoon. If you believe it, you will receive it. If you don't believe it, it's up to you. Dahil mo lang kasi yun. O hindi paniniwalaan mo sa salita ng Panginoon eh. Hindi tayo pinipilit ng Panginoon. Hindi tayo, ang kaligtasan natin eh, hindi pinipilit ng Diyos. Puso na yun. Kaya meron tayong freedom to choose. Kaya hindi tayo magpamasya. Kasi kapag naglilingkod sa Diyos na napipilitan ka, hindi ka masaya. Kapag pumunta ka sa dito na hindi ka masaya, kasi napipilitan ka lang. Ngunit, pumunta ka dito para maglingkuran mo ng Panginoon, sambahin mo ang Panginoon, purihin mo ng Panginoon, masaya ka. Hallelujah! Natanggap ng biyaya ng Panginoon. Kapag tayo magpupuri sa Kanya, sabi, purihin ang Diyos! Hallelujah! Masaya ang Panginoon!
Verse 10 said, the joy of the Lord is our strength. Kapag natutuwa ang Panginoon, lalakas ka. Kapag nanghihina na ako, napapagod na ako. Lalakas ka kapag natutuwa ang Panginoon sa pagpupuri mo. Purihin mo, Panginoon. Huwag kang pumapagod sa pagpupuri! Hallelujah! Purihin ka, O Diyos! Purihin ka, O Diyos! Kapag napapagod ka na, napapagod na Diyos magpapala sa iyo. Oh. Ito, sunod. In Genesis chapter 22 verse 17, ito ang pagsubok po. Ikaw ang pagpapalay ng Diyos. That and blessing, he said, I will bless thee. Sa pagpapalay kita, nandiyan ha. And multiplying, I will multiply thy seed. Sa pagpaparami, paparamihin ko ang iyong mga lahi. As the stars of heaven, kaya po nang bituin sa kalangitan. Oh, hallelujah. And as the sun which is upon the sea, sure, kagaya ng buhangin sa dalampasigan. Kaya ang buhangin sa dalampasigan, bibigyan ko dalampasigan. Ang lawak-lawak, ang ganda-ganda, maraming mga naliligo. Yun po ang pinagpapala. Hindi mabibilang ang buhangin. Ibig sabihin, hindi mabibilang ang pagpapala. God is a limited God. You cannot limit God. You are blessed by God. You cannot limit the blessing of God. Hindi mo malimitahan ang pagpapala ng Diyos. So sabi niya, and thy seed shall be possessed the fruit of his enemies. So, may kaaway ka? Sino may kaaway dito? Kung may kaaway ka, wag ka matakot. Dahil, ang kakampi mo ang Diyos. Kapag ang kakampi mo ang Diyos, wag ka matakot. Kaya sinabi sa mga nakasulatan, sa Romans chapter 8, verse 21, it can be for us. Amen. Who can be against us? Kung ang Diyos ay nasa akin, walang kakalo sa akin! Dahil ang Diyos ay may sa lahat ng mga bagay! Hallelujah! Amen! Kaya nga, shall possess the gate of his enemy. Ang iyong kaaway ay talunan na. Hindi may iwasan may kaaway tayo. Pero ipabayan mo sa Diyos siya. Pero ipabayan mo sa Diyos siya. Kaya, ang pagkapala, hindi pagkalog ng Panginoon. Kaya, kung gusto mo talaga magpalay ng Panginoon, huwag ka maghinayang sa nais ng Diyos sa buhay mo. Nagiging dakilas si Abraham. Sa preceding verse, sabi niya, former verse sabi niya, Abraham, ialay mo ang iyong isang anak na si Isaac. Abraham, ibigay mo ang iyong anak na si Isaac. Bakit hindi si Ismael? Si Ismael ay anak sa labas niya. Sa kanya, asawa na si Agar. Katulong dahil kasalanan rin niya ng Isara na ibigay niya ang kanya katulong maging asawa eh. Kung minsan, sulsol tayo sa sino natin ang asawa natin, kung gusto mo yun eh. Na maging kanita ang iyong katulong. Yung sa pasok na hindi naman eh. Dahil hindi siya naniniwala lubos na siya maging great mother. Naging dakila siya, ina. Hindi siya naniniwala. Sabi niya, kasi baog ako eh. Hindi ako magkaanak, ibigay ko lang aking katulong kasi Agar. Pero nang ngayon, nag-gira-gira dyan sa Middle East, dyan simula sa hindi ko lubos na naniniwala. Alam, kapag hindi tayo naniniwala, you will suffer the consequences. Kapag hindi ka naniniwala, mag-iis ka sa problema. Naniniwala ka ba? Amen. Hallelujah, tutulungan tayo ng Diyos sa ating kasurianan. Amen. Hallelujah. Palakpan natin ang Panginoon. Dahil naniniwala ka, nagawin ka ng Panginoon dakila. Tutulungan ka ng Panginoon. Tutulungan ka ng Panginoon kung tutulungan mo sarili mo. Amen. Parang, huwag tayo maging tumantamad. Lord, babagsak na niyo ang pagkain mo sa mga. Hindi po yun. Kinakailangan ng pananampalataya mo na may gawa. Nato sa pananampalataya na may gawa. James chapter 2, verse 26. Ang pananampalataya na walang gawa. Ano? Patay. Kinakailangan. Magkilos tayo. Gumawa tayo. Kapag hindi na gumawa, hindi ka kumain. Verse 2 Thessalonians chapter 3, verse 13. Ang ayaw magtatrabaho, huwag makainin. Kaya gusto mo, magtatrabaho ka para maging dakila ka, gagawin ka ng Panginoon na dakila!
Parang kaya. Oh. Sinabi ng Biblia yan. Amen. Anong katibayan mo, Pastor? Sinabi sa 2 Corinthians chapter 8, verse 9, the grace of God is upon us. Though He is rich, He became poor, that we might be rich. Bagamat siya'y mahirap, mayaman, ang pakahirap upang tayo ay guminawa yumaman. Kasabihin mo, mayaman ako sa pananampalataya at sa kapangyarihan ng Diyos, sa biyaya ng Diyos. Amen! Salamat po, Panginoon! Hallelujah! Wala ka lang ng Panginoon. Ang hindi ako wala pa, hindi na niwala yan sa Panginoon. Hallelujah! Kasi niniwala ka, tatanggapin mo. Kapag hindi ka niniwala, nasa iyo. Mahirap mo talaga. Ba? Bakit ka ng Panginoon? Kaya, ang luma mong pagkatao na tamad, ang luma mong pagkatao na hindi ka siluso ka, may mayabang ka, sugarol ka, babaero ka, sinungaling ka, manluloko ka, baguhin mo na ang pagkatao. Amen. Sabi mo, baguhin mo natin pagkatao kay Kristo ka na. Kasi sinabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if any man be in Christ, he is a new creation, new creature. All things are passed away, and behold, all things have become new. Binago ka na ng Panginoon. Ang lumaw mong pagkatao, hindi na masusunod. Amen ba? Hindi na masusunod ang iyong sarili. Sabi mo, ikaw tao ka, hindi ka na masusunod. Si Kristo na nananahan sa akin. Amen. Amen ba? Sabi mo, ikaw tao ka, hindi ka na masusunod, mga mayabang ka. Si Kristo na masusunod. Ulo ka matigas ang ulo. Kinakailangan si Kristo na masusunod. Amen ba? Alay pa lang pa rin na ating Panginoon. Hallelujah! Kaya nga sinabi niya po sa Pablo, follow me as I follow Christ. 2 Corinthians chapter 2 verse 1. Susundin niyo ako. Kapag susundin, kapag kung ako na babaero, huwag na akong maging babaero kayo. Maging babaero kayo. Kung ang inyong leader ay basagulero, maging basagulero kayo. Huwag na yun. Susundin ko si Kristo. Dahil sinabi sa Hebrews chapter 12 verse 2, looking to Jesus, the author and the finisher of faith. Siya ang may akda ng may gawa. Siya ang ating iduluhin. Siya ang ating sambahin. Huwag ang tao, kundi si Jesus Christ. Amen ba? Kapag ang tao tingnan mo ang kanyang kamalian, matitisod ka. Tingnan mo si Jesus Christ. Sino ang natubos sa atin? Hindi ang tao, kundi si Kristo Jesus na nagkatawang tao para matubos tayo. Purihan natin. Amen! Hallelujah! So, kung nais mo maging dakila, sikapin mo ng bagong buhay ka na. Kapag manatili ka sa iyong ugali, nabubutin, maasahin, hindi ka talaga magbago at hindi ka tatanggap ng dakila. Sino maasahin dito? Bugnutin, mayabang. Hindi ka tatanggap ng biyaya ng Panginoon. Oo. Bugnutin, mayabang. Hindi ka tatanggap ng Panginoon. Kaya sinabi si James, chapter 4, verse 5 and 6, God gives grace, but resisted the proud. Ang Diyos ay nagbigay ng biyaya kaya man sinasalang sa tulak yan mga mayabang. At ang Diyos nagbigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kamay, nagpapala ka ng tayo na tuloy. Humbleness, wala pa yun. Humbleness. Ano ba talaga? Hindi ko nalagay dyan. Proverbs chapter, napatingin lagi lang tayo. 22 verse 4. Isulat yun. Hindi ka nasusulat yata eh. Proverbs chapter 22 verse 4. Ano sabi niya? By humility and fear of the Lord shall exist honor and life. Sa nakaroon pa, sa kababaan na loob, ang may pagkatakot sa Diyos na masunurin ka. Bibigyan ka na ng kayamanan. Bibigyan ka na ng karangyaan. Bibigyan kaya ng buhay. Woo! Hallelujah! Maging mayaman ako. May buhay na walang hanggan. Hallelujah! Mayroon pong kaginhawahan. Yan po ang susi. Kaya gusto natin na maging kadila. Magpapumpa ka. Huwag kang mayabang. Sabi mo, ikaw, na mayabang. Hindi na ikaw ay masunod. Huwag na uy. Huwag na uy. Si Kristo na ang masunod. Amen? Puri natin ang Panginoon. Hallelujah!
kapayapaan na maging dakila rin. And Jacob vow, saying, if God will be with me, nagkaroon siya ng panata. Kung ang Diyos ay nasa akin, sabi niya, I will keep me in this way that I go. At ingatan niya ako sa aking paglalakad kung saan ako paroon. And will give me bread to eat and raiment to put on. Pakakain. Kung ang Diyos ay nasa akin, pakakainin ako ng Diyos. Alam niyo po kapag ang Diyos na sa'yo, huwag kang mag-alala na wala kang makain. Makindi ka na siya kasi kapag hindi ako trabaho o mamatay sa butong aking anak, parang ikaw nagpabuhay sa iyong anak. Ang Diyos ay nagbigay sa iyo ng buhay. Amen? Amen? Ang Diyos ay nagbigay sa iyo ng buhay, ang ating Panginoon. Kung paano mga halaman, binuhay ng Panginoon. Kung ang mga lutian, binuhay ng Panginoon. Mga ibon, binuhay ng Panginoon. Ikaw pa kaya? Sabi mo, ikaw pa kaya binuhay ng Panginoon? Higit tayo na mahalaga sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! There's a verse 21, they said, so I come again to my father's house in peace. At kung dadalik ako sa aking ama na mapayapa, then shall the Lord be my God at ang Panginoon na maging ang Diyos ko ay nasa akin. Sa verse 22, sabi dito, verse 22, at mayroon bato, and these stones which I have set for a pillar, at ang bato magiging bato na haligi. Pillar may haligi. Bato naging haligi. Ano mga haligi? May mga bato yan. Shall be God's house. Magiging tahanan ng Diyos. Sa tahanan ng Diyos, sabi niya, and all that thou shall give, I will surely give the tenth of thee. Ang lahat na ibinigay sa akin, totoo ibibigay ko sa Kanya. Sabihin mo, totoo ibigay ko ang tayo sa Panginoon. Para maging dakila tayo. Amen. At papakainin tayo ng Panginoon. Kapag, hallelujah, ibigay mo pala ang tayo sa Panginoon. Maging dakila ka, hindi ka pabayaan ng Panginoon. Pakainin tayo ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen? Amen? Amen. Naniniwala ka ba na kapag mapagbigay ka, yayaman ka? Sino naniniwala dito mapagbigay yaman? Tasa ko eh. Wala ka naniniwala di kayo payamanin ng Panginoon? Grabe naman, parang tagal na yan. Hindi nakikita dito yun. Sa Proverbs 11:25. Proverbs 11:25, ang sabi dyan, a liberal soul shall be made path. Sa Tagalog pa, ang mapagbigay na kaluluwa ay tataba. Ano yung ibig sabihin tataba? Sa ibang translation, payayamanin ka ng Diyos. Kaya sabi, payayamanin ako ng Diyos. Kaya huwag ka magkiparamot. Mapagbigay ka, ibigay mo tayo mo sa Diyos para payayamanin ka ng Diyos. Ikaw pa yan, patatabayin ka ng Panginoon. Hallelujah po tayo na pagpapalag ng Panginoon. Payayamanin ako ng Panginoon. Hallelujah. Marami pong pangako ng Panginoon. Payayamanin ka niya. Naniwala kayo? Amen. Naniwala siya pa Malakay chapter 3 verse 8 verse 12. Marami nagtitiyan dito eh. Sabi nila, hindi naman totoo yan eh. Hindi naman totoo sa lumang tipadong yan. Utos ng Diyos yan. Ano sinabi sa Malakay chapter 3 verse 8 to 12? Ang sabi niya, siya naman ng God. Wherein you love me. Ang tao ba ay nagnanakaw sa Diyos? Saan tayo nagnakaw sa Diyos? In tithes and offering. Lahat na sabi, in tithes and offering. Kapag hindi mo ibinigay ng tithes or offering, ninakawan natin ng Diyos. Sinabi niya yan. Hindi ko sinabi yan ha. Hindi sinabi ni Pastor Pauma yan ha. Sinabi ng Diyos yan. Ninanakawan niya tayo. Kaya nga sabi niya, sa verse 10, sabi niya, prove me now your riches. Patunayan at subukin mo ako. If you will bring your tithes to the Lord sa house. Ibig sabihin ng tithes, hindi sisingilin, hindi kukulitin ni Pastor. Hoy, bigay mo tithes mo. Sa Diyos yan. Hoy, bigay mo. Para kolektor kaya tayo. Ano sabi ng Panginoon? Ang tithes mo, itawid mo sa tahanan ng ating Panginoon
Prove me now, herewith saith the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven, for a blessing that there is no room enough to receive it. Ibig sabihin, subukin niyo ako. Patunayan niyo. Subukin niyo ako. Nasubok niyo na ba? Yan ang ibig na. Sinasabi lang, subukin niyo ako. Hindi ko sinabi na. Hindi sinabi ni Pastor Randia, sinabi ni Diyos yan. Subukin niyo ako. At sabi niya, buksan ko ang dumawan sa langit. Ibig sabihin dumawan sa langit, napakarami. Na maraming dumawan sa langit. Ibuhos niya ng pagpapala na wala ng silid, napakalalagyan ng pagpapala. Grabe kong biyaya ng Panginoon. Hallelujah! Grabe pa sa langit ng Panginoon. Wala ng silid, napakalalagyan ng pagpapala. Grabe kong ibig sabihin. Alam niyo po, marami pong mga reliyon dahil sa naniniwala siya, pinapapala sila. Ang dami pong pipuit ko ng mga reliyon. Ang Colgate ko, kilala ng Colgate, ay mapapagay sila yan. Ang Colgate, mapapagay yan. Ang Kentucky yan. Ang Christian, mapapagay sila yan. Mga, ang naniniwala ang papagay. May isang kapatid sa Mindanao, sabi niya, alam mo, magsimula ko ng business ko. Magtitinda lang sa akin, 500. Alam mo po, sa 500 sa pagpapala ko, bibigay ko ng peso sa Panginoon. Naging milyonaryo ako sa 500 ko na kapitan. Dahil naging matapat siya sa Panginoon. Naniniwala ka ba yung matapat ka sa Panginoon? Gagawin ka ng Panginoon kanila! Hallelujah! Ang sabi niya, mga tawag ko, nananakaw, nagkasakit. Dahil ang sabi ng Panginoon, I will rebuke the devourer for thy sake. Sawayin ko ang mananakmal dahil sa iyo. Dahil ikaw pagpapala, sawayin niya. Yung nananakaw, nagkakasakit. Takot sila magnakaw dahil sa Panginoon yan. Nagagantihan tayo ng Diyos ng nakakot natin. Kaya maging matapat tayo, huwag tayo mabading-bading. Ibig sabihin, pagpapalain ka ng Panginoon. Hallelujah. At sabi ng Panginoon, I will bless your nation, you will be great. Maging dakila. Ibig sabihin, kapag mapagbigay ka pala ng tithes, magiging great nation ka. Magiging dakila ka. Kaya ang hindi na magbigay ng tithes, hindi gagawin ng pagdakila yan. Maramot yan. Kaya meron po nga ng mga ibang sikta na bawal daw ng tithes. Dahil, ano yan, magiging gawin daw ng pastor ang mga membro na katasan. Hindi utos ng tao yan, utos ng Diyos yan. Dahil, upang guminawag ang gawain ng Diyos. Upang lumawag ang gawain ng Panginoon. Upang lumawag ang gawain ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Upang ang Diyos ay hindi kailangan ng pera. Ngunit ang gawain niya kailangan ng pera para lumago, para sa ating kabutihan yan, hindi para sa Diyos. Dahil ginawa na ng Diyos ang lahat ng mga gawain para sa atin. I-provide niya ng Panginoon lahat para sa atin. Amen? Kaya nga sinabi, sa Luke chapter 6 verse 38, ang sabi niyan, give and it shall be given. Good measure, pressed down, running over. The measure that you give, it shall be measured to you again. Magbigay ka, siksik, lig-lig o maapaw. Sa iyong pagbibigay ng masagana, ang bibigyan ka ng Panginoon ng siksik to you again. Di ba? Ang gantangan mo. Ang sabi mo, siksik, lig-lig, maapaw ka. Maapaw ka. Grabe po ang pangako ng Panginoon. Marvelous. Sabi ng sa iba namang pilosopo, sa lumang tipan lang yan, Pastor. Yung magbibigay ko sa loob yan. Pero, hindi na kinakailangan tithes. Sinabi ba ng Panginoon, hindi na kailangan? Saan mo ba sa Biblia na sinabi ni Jesus Christ na hindi na kailangan? Wala, hindi sinabi ng Panginoon. Sinabi ko sa Matthew chapter 23, verse 15. Pansin yan. Sinabi sa Matthew 23, verse 3, woe to them that scribe and Pharisee give their tithes, and men and comment and honest. You make it a matter of the law, but you must do all, but don't live just mercy and faith. Gagawin nyo ito kung huwag mong kaligtaan ang kahalan, ang awa at habak mananampalataya. Ibig sabihin, kapag mapagbigay ka, nanatiling pa yung habak mo. Kapag mapagbigay ka, nandyan pa rin kautusan, sundin mo, ang utos ng Panginoon ng pagmahal ka, na mayroong pagmamahal sa Panginoon. Alam mo, kapag hindi ka naglilingkod sa Panginoon, na walang pagmamahal, hindi na lang ng Diyos.
tayo nagbigay ng buwis. Kung paano tayo nagbigay ng buwis sa mundong ito, kapag hindi ka ng buwis, kakasuhan ka ng tax evader, magnanakaw. Sinabi sa mundo ba? Ay mga, ang BIR, kapag hindi ka ng buwis, tax evader ka, magnanakaw ka, kakasuhan ka. Yung kapitbahay namin dito, hindi siya nagka-tax, ikinuklo sa pinantindahan. Ay nagbabayad siya, salit na maliit na bayaran niya, hindi million bayaran niya kasi nagpipinalty. Kapag hindi ka nagbigay sa Diyos, salit ka magpala na may magpipinalty ka sa Diyos. Salit ka guminawa ka, hindi ginawa, pipinalty ka. Magkaroon ka karamdaman na yung arthritis! Sakit ang paa mo, sakit ang ulo mo, sakit ang tiyan mo, sakit ang puso mo. Dahil tinaksilan ka ng mga usap mo tinaksilan ka ng boyfriend mo, tinaksilan ka ng mga minamahal mo. Masakit na! Ay, sakit talaga! Kapag ikaw hindi ka masunod sa Bible, masakit talaga kapag nagtaksil sa iyo. Pero kapag matapat ka sa Panginoon, sawahin ng Panginoon ang mga dakpal sa buhay mo! Kaya nga sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 21, Matthew chapter 22, verse 14. Many are called, but few are chosen. Maraming tinawag mo, nagkakaunti lang pinili. Sa dami-dami mga tao, pinili ka na rito ka. Sister, sa dami-dami tao, nandito ka ngayon, pinili ka ng Panginoon. You are a marvelous woman. Hallelujah. Kahanga ka dahil ang manahin ka ng Panginoon. Hallelujah! Amen! So, sabi ng Panginoon, pinili ka ng Panginoon. Nananakap ng Panginoon, nabigay ng tithes. Sabi ng mga Pariseo, sabi niya, ano nakalagay sa pera? Kay Sisa. Sabi ng Panginoon, ibigay mo kay Sisa at kay Sisa. Ibigay mo sa Diyos at sa Diyos. Ano ang sa Diyos? Ang tithes sa Diyos na. Yan sinabi ko. Sa mga nakasulat, ang tithes sa Diyos. Balikan natin sa Leviticus 27 verse 30. Ang tithes, banal sa Diyos yan. Kaya nga kung tayo nagbigay ng buwis sa mundong ito namin, lalo na sa Panginoon. Dahil may gawain ng ating Panginoon. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon! Hallelujah! 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 Amen! Okay, sunod. In Genesis chapter 32, verse 27-28, nandiyan ba kayo? Hallelujah! Ako, aral, mahaba talaga kasi maraming pagkapala sa Diyos. In Genesis chapter 32, verse 27 at saka 28, sabi niya, and he said unto him, what is thy name? And he said, Jacob. Sinabi ng anghel ng Diyos, ano pangalan mo? Ako. Ano ibig sabihin na ako? What is the meaning of Jacob? Means supplanter, deceiver. Ibig sabihin, manglilinlang, magdambong, magdaraya. Yan ang ibig sabihin niyan. Ngayon, sa verse 28, sabi niya, sinabi ng anghel ng Panginoon, and he said, thy name shall be called no more. Ang iyong pangalan, huwag nang tatawagin ako. Ibig sabihin na walang ako, hindi ka na magdarambog, hindi ka na magdaraya, hindi ka na magluloko, hindi ka na babaero, hindi ka na basanggulero, hindi kaya magluloko, hindi ka na magnanakaw, kundi babaguhin ka na, Christian ka na. At ang sabi niya, but Israel, tawag ng Israel, ang ibig sabihin ng Israel, as a prince hast thou power with God, and with men has rebelled. Ang ibig sabihin ng Israel, ang Israel pinagpapalan ng Panginoon. Dahil nakaakibat yung pangalan ng Panginoon. Ang ibig sabihin ng Israel, yung pinignahin, God's rebel, means the power of God. Na ibig sabihin, kapag ang Israel, na pangalan, ang kapangyarihan ng Diyos sa iyo, magtatagumpay ka. Nangahulugan, bakit siya pinagpapalan ng Panginoon? Before he received the blessing, before he received a new name, before he received a great name Israel, he prevailed. Siya ay nagmahog, siya ay nagpuno, at siya ay nakipagbaka sa
ng angel agad. Pilantod siya agad eh. Pero sabi ng angel, bitawan mo na ako! Bitawan mo na ako! Ano pangalan mo? Ako! Huwag ka nang ako! Kundi Israel na, ibig sabihin kapangyarihan ng Diyos, huwag ka nahumpay ka. Sabi niya, hindi kita bitawan. Bakit di pagpalain pa? Ang pangalan mo ay Israel na. Kaya, pinundot ang kanyang tagiliran. Pinundot ang kanyang tagiliran. Parang nalinsan. At, tanda yun, ibig sabihin na huwag ka magmamayabang. Huwag ka magmamayabang. Si Pablo, marami siyang milagro. Nagpapagaling siya, binulog niya ang mga bulag ay nakita, ang mga nakalakad ng mga inalihan, demonyo lumalabas, mga masamang espiritu lumalabas, lahat ng mga aksesoris ng tao ay lumalabas, at mga magikero, mga salamangkero, mga magagaway, ay napako. Pero, mayroon pong 3 beses panalangin ni Pablo sa Sinang Corinthians chapter 9 verse 9, sabi niya, 3 beses ako nanalangin. Pero, ang sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for in weakness, I will be strong. Ang grasya ko ay sapat na sa iyong kainaan. Lalakas ako. Ibig sabihin sa iyong mga kainaan, sa iyong mga pangailangan, sa iyong mga kailangan mo sa buhay, lalakas ka kapag magtiwala ka sa Diyos. Ibig sabihin nung pinindot sa kanyang tagiliran, ibig sabihin huwag siya magtiwala sa kanyang sarili, magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos, na magtatagumpay siya. Hallelujah! Magtatagumpay, mananalig ka na sa Diyos, unahin mo lang Diyos. Na ibig sabihin, para maging dakila ka, magiging prayerful po tayo. Lahat sabi maging prayerful tayo. Maging prayerful po tayo. Huwag tayong tamad sa panalangin. Magiging prayerful ka. Kaya binago ng Panginoon ang pangalan Jacob, nagiging Israel, dahil mapanalangin din siya. Mapanalangin din siya. Gusto ng Diyos na maging dakila ang buhay niya sa Panginoon. Kung gusto maging dakila, mga minamahal, huwag natin kaligtaan ang ating prayer. Kaya nga, sa simbahan mayroong prayer warrior. Every day, every night, 6 to 8. Mayroon po prayer every day. Dahil yan ang panalangin. Dahil sabi ng Panginoon, pray without ceasing. Sikat sa Lunya chapter 5 verse 17. Manalangin po tayo na walang patid. Manalangin po tayo na walang patid. Hallelujah. Kaya nga sa James chapter 5 verse 6, 13 to 20, kung may sakit sa inyo, tawag niyo ang ansaya sa church. Pag-pray siya, kung nalulungkot ka, umawit ka sa Panginoon. Kung may sakit siya, unasan niyo ng is, sa pangalan na po'y kagaling ka. Kung may kasalanan ka, magpatawad ka mo isa. Kung may kasalanan ka, magpatawad ka at patatawarin ka ng Diyos. Kung hindi ka nagpapatawad, hindi ka magiging dakila. Kung gusto mo maging dakila, magpatawad ka. At tatagtagin ka ng Panginoon. Mark chapter 11, verse 24-25, whatsoever ask we pray, believe, and we shall receive, and we shall have it. Kung ano mang ating dalangin sa mga nananampalataya, magkakaroon po at matatamo mo. Kung ikaw manalangin, magpakubaba ka, magpatawad ka, at ikaw patatawarin. At Diyos ay magpatawad sa iyo po rin at Panginoon. Pagpapalan ng Panginoon. Ganun tayo sa Mark chapter 11, verse 24-25. So, kailangan natin ng prayer. Let's have a prayer. Huwag tayo natin matamad sa panalangin. Dahil ang utos ng Panginoon sa Matthew chapter 26, verse 14 to 41. Can you watch with me and how of prayer? Magbantay kayo sa akin ng oras sa panalangin. Watch and pray that you enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Magbantay kayo at manalangin. Ang laman ay mahina, ngunit ang espiritu nagdarasang manalangin. Pray ka sa Panginoon. Pray ka sa Panginoon. Ibig sabihin, kung tayo nalangin sa Panginoon, ibig sabihin kailangan ng tulong ng Diyos. Kung hindi ka nalangin sa Diyos, ibig sabihin hindi ko kailangan tulong ng Diyos. Mayroon isang kapatid, may kinasala ko na doon sa Karukan. Huwag kinakisa sila, Christian sila, magsama sila. Nakot siya kanyang mga kapatid niya, ang kanyang asawa, niya nasa sipahan. Pagbalik niya, ganda lang ng motor niya. Katapos, binanggaan siya ng kotse. Napilantod siya, nagkaroon siya ng pila, nagkaroon siya sa kanyang pinti, katapos ay nagkaroon bakal. Hininangan siya, kaya nga, Anson,
siya sa kasa sa kanya. At sabi ko sa kanya, hindi ba iingat natin ang Panginoon? Oo nga. Saan naman mo sinabi ng Panginoon eh? Na dapat ingatan kayo ng Panginoon. Bakit kasama ka na sa Panginoon? Bakit ay hindi ka ingatan ng Panginoon? Sabi ko sa kanya, Brad, magkakatyan ko. Siguro, bago umalis sa simbahan, hindi ka nanalangin. Nanalangin ka rin eh. Yung mga pastor, nakalimutan ko manalangin. Paglabas nyo sa inyong tahanan, kailangan nyo manalangin. Sabi, manalangin para makita kayo tayo. Sabi na, I will pray to God. Manalangin ako. Amen. Manalangin ako. Manalangin ako sa Diyos. Natutulungin ako. Tutulungan ako ng Diyos. Maging dakila. Hallelujah sa Panginoon. God will make you great. Tutulungan ka ng ating Panginoon. Kapag sabi po ng mga demonyo, kapag hindi nanalangin ang Kristiyano, matatalo siya. Kapag tayo nanalangin, lugod ka sa Panginoon, dahil naninig sa tanas, dahil alam niya, ay lalakas ka at ingatan ka ng ating Panginoon. Hallelujah, praise God. Kaya nga si Jacob, nakipagbuno siya sa kanilang pahintanda na kailangan niya ay makipagbuno sa Diyos sa pamagitan ng panalangin. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen? Nanong ba kayo? At sabi po sa sunod, Mark chapter 10 verse 44. Nandiyan ba kayo? Gusto niyo pa matinagila? Sinabi mo ng Biblia. Hindi sa akin sinabi ah. Ano sinabi ng Biblia? But so shall it not be among you. Kaya hindi mangyayari sa inyo yan. But whosoever will be great among you, kung sino man ang nais maging dakila sa inyo, ye shall be a minister. Kung nais nyo maging dakila, magiging ano ka, magministeryo ka. Magministeryo mo sabihin, maglilingkod ka. Sabi mo, maglilingkod tayo. Huwag tayo paglilingkuran. Bigat-bigat mo naman eh. Sabi, maglilingkod ko tayo. Sabi na, maglilingkod ko tayo. Sabi, kapag palakpakan natin ang Panginoon. Sa verse 10 verse 44 said, and whosoever of you shall be the chiefest, shall be the servant of all. Kung nais mo magiging kilala, kung nais mo magiging dakila, kung nais mo maging bantog, kung nais mo magiging popular, ano yan? Maging alipin ka na lang. Kaya mga politiko, kapag panahon ng kampanya, gusto ka na doon, pagdiling ka na namin, pagkatapos na, ay ba po, kumisitahan kayo nga. Kailangan po, kung nais mo maging dakila sa Diyos, maglilingkod po tayo sa Diyos. Tabihin ko, maglilingkod tayo. Maglilingkod kita. Maglilingkod tayo sa Diyos. Magtutulungan mo tayo. Kabahin mo, sabihin mo, dahil there is power in blessing, there is power in spoken word. Walang panatan ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Yan ang utos ng ating Panginoon! Yan ang utos ng ating Panginoon! Kaya, gusto po ng Panginoon, magiging dakila po tayo. Balik nito, balik ng utos ng Bible, balik ito sa una. Sunod. In Matthew chapter 28, verse 18, 19, and 20, yan ang komisyon ng ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, all power is given to me, heaven and earth. Go therefore, teach all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Ghost, teaching them also all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Utos po ng Panginoon hanggang sa dulong daigdig, kasama natin ang Diyos, kung sundin natin ang utos ng Panginoon. Hindi kalooban ng Panginoon manatili ka na sa sulok, hindi kalooban na upo ka na dyan, hindi kalooban na wala kang ginagawa sa Panginoon. Alam mo, kapag wala kang ginagawa sa Panginoon, mayayamot ka. Kapag walang ginagawa ka sa Panginoon, hindi ka na patutuloy, hindi ka na karoon sa salita ng Panginoon, maasar ka. Lagi ka reklamo sa Panginoon. Wala namang yan, parang ganito naman, ganyan. Kailangan mayroon ka accomplishment sa Panginoon. Tanungin mo sarili mo, may accomplishment ba ako sa Panginoon? Mayroon akong nagawa ko sa Panginoon. Sino mayroon nagawa sa Panginoon sa Panginoon? Kaya po tayo, kailangan may nagawa tayo sa Panginoon. Hallelujah! Ay sa atin ang Panginoon, magpaparami tayo. Hallelujah! Magpaparami ka na sa atin ang Panginoon. Amen? Amen. Yan ang utos ng Panginoon. Kaya nga, ang inutos ng Panginoon, go and multiply. Sa Luke 7, sabi niya, go and preach the gospel and go and baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Ang subject ng name, pangalan, hindi mga pangalan. Ang name
name singular yun, ibig sabihin, the name of the Father is Jesus, the name of the Son is Jesus, the name of the Holy Ghost is Jesus. Kaya nga, Matthew chapter 1:21, thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sin. In John chapter 5 verse 43, sabi niya, I am come in my Father's name. Naparito ako sa pangalan ng Ama. Naparito siya sa pangalan ng Ama, hindi sa pangalan niya. So po, hallelujah. The comfort in the Holy Ghost will not sing if I am not lowering. Sabi niya sa John 14 verse 6. Ngayon po, next, in Galatians chapter 3 verse 14, sabi niya, sa New Testament, itong maging applicable ngayon na maging great po tayo. At sabi niya, tuloy sa New Testament, that the blessing of Abraham, wala kay Abraham, the blessing of Abraham might come to the Gentile through Jesus Christ. Hindi tayo Hudyo. Tayo mga Hintil. Naniniwala ka ba Hintil ka? Kapag hindi ka Hudyo, Hintil ka. Sa pamagitan ni Jesus Christ, manampalataya, ang sabi ito, that we might receive the promise of the Spirit through Him. Matanggap mo ang pangako dahil po kay Jesus Christ. Ibig sabihin, yan ay paniniwalaan mo. Dahil kay Kristo ka na. Sino na naniniwala kay Kristo? Sino tumanggap na kay Kristo Jesus? Ang hindi pa tumanggap kay Kristo, hindi ka maging dakila. Kaya na kailangan maging dakila ka kung tanggapin si Kristo. Next. In Galatians chapter 3 verse 27, 28 at 29, yan po ang tumpak na salita ng Panginoon. At sabi niya, for as many of you have been baptized into Christ. Ang karamihan ng bautismuhan kay Kristo have put on Christ. Kaya kaibigan, sister, you are a wonderful woman. Kaya na kailangan mag-bautismo ka sa pangalan ni Jesus Christ. Para mag-great ka, mag-bautismuhan ka. At sabihin mo, ang pangako ng Panginoon, it is not a joke, it is the word of God. Hindi biro yan pa ako ng Panginoon. At ang sabi niya, ibibigay mo si Kristo. Ano si Kristo? Dakila, Diyos makapangyarihan. Mayaman siya, makapangyarihan siya. Kaya maghahari na si Kristo sa iyo, hindi lang yung pagkatao. Verse 8, ang sabi niya, is there neither Jew nor Greek, wala nang Hudyo o Grigo. Is there bond nor free, wala nang alipin o malaya. Neither is there any male or female, wala nang babae at lalaki, for we are one in Christ Jesus. If we are one in Christ Jesus, we are Abraham's seed according to His promises. The heirs according to His promises. Tagapagmana po tayo sa pangako ng Panginoon. Ang sinabi ng Panginoon, wala kay Abraham. 2,000 taon nakalipas na. Isip mo, more than 2,000 years nakalipas. Hanggang ngayon, available pa rin. Hanggang ngayon, maging nakila pa rin tayo. Dahil pangako ng Panginoon. Kaya ang salita ng Panginoon sa book of Acts, there is no amen. Dahil tayo ang kanto sa mga pangako ng Panginoon. Ibig sabihin, this last generation, may great pa. Sa mga unang kapanahunan ng mga apostol, wala silang malaking gawain. Bahay-bahay lang sila. Bahay-bahay lang sila. Wala silang tinayo ng mga malaking building. Bahay-bahay lang sila pero naging great sila. Maraming milagro sa Panginoon. Pag itong muling kapanahunan, mas malaki pa. Bibili, mas malaki. Dahil pangako ng Panginoon. Wala din sinabi ko lang. Dagdag ko lang dyan. In John 14 verse 12. John chapter 14 verse 12. Ano sinabi niya? Sususulat niya. Sila tayo Panginoon niya. Sabi niya, verily, verily, ito yung katotohanan sinasabi ko mo. Katotohanan sinasabi ko sa iyo. Greater things shall he shall do. Dakila ang mga gawa niyo. Sabi ko, dakila ang mga gawa natin. Dakila ang mga gawa natin. For I will live. And I will not live. The comforter will not come. But pagkaman niyo ito, ay siya alis. At ipapadala niya ang mga aliw, walang pang-spirasyon ko. Nangahulugan. Magawa niya ito, kaya sabi ng Panginoon, verse 15, if you love me, keep my commandments. Kung mahal ko siya, sundin mo ang kanyang mga binili ng mga utos ng ating Panginoon. Ang hindi pa na-bautismo, mag-bautismo ka sa pangalan ni Jesus Christ para mapatawa ng kasalanan, para maging great man ka, maging great woman ka. Hallelujah! Kung hindi ka nagbubunga, kailangan magbubunga ka sa Panginoon. Hallelujah! Dahil sinabi sa
have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruits, and your fruit should remain. Whatsoever ask in my name, I will do it. Hallelujah. Ang iyong bunga ay manatili sa Panginoon. Manatili sa Panginoon. Kaya, ang mga patriarka noong unang kapanahunan, ang mga patriarka noong unang kapanahunan, naging dakila sila. Itong huling kapanahunan, mas greater things gagawin ng Panginoon. Greater things ang gagawin ng Panginoon sa atin. Dahil ibig sabihin greater things, mayroon mong gagawin ng Panginoon. Huwag mo sabihin ordinary pa lang. Dakila, hallelujah, gagawin ng Panginoon sa atin. Amen ba? Amen, hallelujah, dakila. Ibig sabihin ng dakila. Kaya, sa pangalan ng Panginoon, in Philippians chapter 2, verse 10 and 11, that at the name of Jesus, every knee should bow, all the things in heaven and things on the earth, and the things under the earth, ang mga bagay sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, and every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Kaya nga, huwag mong hiwalayan ang pangalan ng Panginoon. Don't forget the name of Jesus. In the midst of trial, in the midst of persecutions, in the midst of austerity, in the midst of prosperity, in the midst of trial natin, sabihin mo, Lord Jesus, help my needs, help my family, my husband, my children, everything. And God will perform great things in your life. Gagawa ang Panginoon. Huwag mong kalimutan ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. In Malakay chapter, hallelujah. Sabi po sa Malakay chapter 3 verse 16, God will do great things if you will remember His name. Gagawin po ng Panginoon. May isang kapatiran na siya yung sa masya ng amnesia nanda na service. Tinawagan ako sa Pastor, anak namin hindi na kilala. Hindi na kami nakilala, kasawa kami na anak yan, mga pwede kilala. Pero yung Pastor, pinuntahan ko sa Lord, binasa ko ang Malakay chapter 3 verse 16. Lord, alalahanin mong gawa, kapatid niya. Alalahanin mo ako, Panginoon. Alalahanin mo siya kung Panginoon yung pangalan. Magalingin mo siya, balik mo ang kanyang memorya, kanyang kaisipan. God is a miracles God. After prayer, nahimas na kilala. Oh, Pastor, bakit nandito kayo? Nakilala. God open his understanding. Ang pagka-ambisya niya na wala sa sarili, hindi niya nakilala. Nabuksan na kanyang kaisipan. Oh, God is a miracles God. The Word of God is a powerful God. You need to believe the Word of God. Right now, believe the Word of God and you will be a great woman and great man of God. Puri natin ang Panginoon. Hallelujah. 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 Gagawin po tayo ng Panginoon ng great. Praise God. Di ba ito tatapusin mga kapatid? Ang dami po mga talata. Pero, ang huli na lang ng talata. Sunod ito mo. Ito, very important talata nito. But is now made manifest by the fearing of our Savior Jesus Christ. Ngayon nakahayag na ang ating tagapagligtas si Jesus Christ, who abolished death. Takot ka ba sa kamatayan? Sino takot na mamatay dito? But the Word of God said, He abolished death. Binura niya ang kamatayan. And had brought an immortality to life through Jesus Christ, His gospel. And had made us king and priest and God and His Father. To Him glory for and dominion forever. Amen and amen. Pangako na gagawin tayo ng Panginoon na made us king and priest. Ikaw ay maging saserdote at mga hari. Grabe po salita ng Panginoon. Hindi ka pala ordinaryo. Anak ka ng hari. Kaya huwag kang magsasabing ordinaryo ka. Babae ka lang, anak ka ng hari. Gagawin ka, hallelujah ng Panginoon. Magiging, hallelujah, marvelous woman and marvelous men of God. You're a specialist. Kaya nga, you will receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you. You shall be my witnesses both in Jerusalem, Judea, and Samaria, until the uttermost part of the earth. Acts chapter 1, verse 8. Kaya nga, ano ba ibigay ng ating Panginoon? Ang biyaya. But He abolished them kapag siya inayos sa ating buhay.
pagluluko mo, pagkabasakulero mo, baka magnanakaw ka, mamatay ka talaga. Ngunit kapag binago ka na ng Panginoon, alisin na ng Panginoon ng kamatayan. Para maputol ang kamatayan, anong paraan para maputol ang kamatayan? Makikakila tayo. Anong paraan? You need to stop sin. Kailangan putulin mo na ang kapamamaan mo ng kasalanan. What is the acronym of sin? S-I-N. Ang ibig sabihin ng S-I-N, you are living in Satan in nature. Si Satanas ay nananalig sa iyong pagkatao. Kapag namuhay ka sa kasalanan, the gate of sin, the gate of hell, the gate of death ay papasok sa buhay mo. Kailangan putulin mo ng kasalanan. Tinubos na tayo ng Panginoon sa sumpa ng kasalanan. Binasa natin kanina. Tinubos na tayo sa sumpa ng kasalanan. At ang Panginoon, maging nagilan mo tayo. Kaya nga, kailangan mamatay ang ating pagkatao ng kasalanan sa pamamagitan ng pagsisisi ng iyong mga kasalanan at bago ka na sa Panginoon. Baguhin ka na, hindi ka na lumang pagkatao. Si Jacob ay hindi na Jacob Israel na. Ngayon kung ikaw ay si Pedro, gawin ikaw ay si Christian. Kung ikaw si Pablo, ay ikaw na ay naging Christian. Kung ikaw ay chismoso, kung ikaw ay si Christian na sa buhay mo. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. 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 Kaya huwag mong katakutan ng kamatayan. Magiging takila po tayo sa Panginoon. Through His death, He will destroy the power of death, which is the devil. Sa Hebrew chapter 2 verse 14. Inalis na ng Panginoon ang kamatayan. Dahil si Kristo ay nagbuhay ng muli. Pinalit ko po tayo na tayo lahat. Anong katakutan ng kamatayan? Talo na si Satanas. Ang kasalanan, talo na si Satanas. Oh. Si Satanas, the power of death, ay nakungkir na. Naputulan dito, nakungkir na, talo na. Kaya kailangan isuko natin ang ating buhay sa Panginoon. The secret to be great in the Lord, baguhin natin ang ating karakter. Iwanan mo ang mga bagay na sa lumang pagkatao. Si Abraham, sabi niya, iwanan mo ang iyong mga lahi, ang iyong magulang, ang iyong syudad. Pupunta ka sa lugar na utos ko sa iyo. Gusto ko na yung Panginoon. Magpakababa ka. Hallelujah. Nakahanda ka na iwanan mo ang lumang pagkatao. Praise God. Asundin mo kalooban ng ating Panginoon. Kung nais mo maging nakila, ibigay mo ang para sa Panginoon. Ibigay mo ang tithes. Kung hindi ka nabigay mo ang tithes, magta-tithes ka na sa Panginoon para maging nakila ka. Kung hindi ka nagiging prayerful sa Panginoon, tatlo, you need to be a prayerful in the Lord that God will give you a blessing. God will make you great. Si Jacob ay nagiging, hallelujah, Israel siya dahil nagpupunyagi siya sa Panginoon. Nanalangin sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Si Abraham, hallelujah, pinagpapala ng Panginoon. Praise God. At binago. At dahil kay Kristo, ay binihis na si Kristo. At dahil kay Kristo, hallelujah, ang lumang pagkatao wala na. May pako na lumang pagkatao. Ang buhay mo, binago na kay Kristo. Hindi ka na mayabang, hindi ka na masakulero, hindi ka na disposo, hindi ka na magnanakaw, kundi masunurin ka na sa ating Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon, ikaw, hallelujah, sister, hindi ka na sabihin mo, Lord, nais ko tatanggapin ang great responsibility na maglingkod sa iyo, ang great women of God. Lumapit tayo sa Panginoon, hallelujah. Pinagkakulog tayo, sabihin natin sa Panginoon, Lord, narito ako. Ibigay mo, Panginoon, ang biyaya na maging nakila kami pa, Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, iaalay ko ang buhay ko sa iyo, Panginoon. Iaalay ko ang buhay ko sa iyo, Panginoon, Lord. Ang lahat, hallelujah, nahas ko iwanan. Ang lahat mga bagay, ang ating pangaloko,
Santo, salamat po, Panginoon, Lord. Let the power of grace, let the power of love, let the power of forgiveness. Kung ikaw hindi na mapatawad, magpatawad ka. At God will make you great, Panginoon. Kung hindi ka mapagpakumaba, sabi, Lord, nung pakumaba na ako, ayaw ko maging mayabang para maging dakila ko sa iyo. Isama na magiging great sa Panginoon. You're willing to minister. You're willing to be a servant of Jesus Christ. Lord, gusto ko maglingkod sa aking kapwa. Maglingkuran ko siya po, Panginoon. Nais ko maging alipin. Kahit dyan ito nga ako, Panginoon, napasa ng Panginoon. Nakapabigay ng Panginoon. Hallelujah, natulong ko sa Panginoon. Gagawin ka ng Panginoon na nakila, kaibigan. Hallelujah. Let us kneel down to the Lord. Magkaroon ka ng commitment sa Panginoon, Lord. I want to be a great man of God. I want to be great women. Great, hallelujah. Yoke of God, hallelujah. Magpasama ko sa Panginoon, sige mabuti sa Panginoon. Sabihin natin, Lord, gamitin mo ako, Panginoon. Gamitin mo ako, Panginoon. Hallelujah, magkitakila sa iyong kaharian, Panginoon. Magiging alipin mo po, Panginoon. Hallelujah, maglilin ko sa akin na po, Panginoon. Kung ako hindi na panalangin ng Panginoon. Kung ako hindi na magbigay ng Panginoon. Kung mayabang ako, Panginoon, magpagpapaba ako sa iyo. Dahil bukod sa Panginoon, hallelujah. Kung manatili tayo sa tingasan ng Panginoon natin, si Satanas ay bubulong sa iyo. Huwag ka maniniwala dyan. Hindi ito doon. Kung hindi ka naniniwala, isang tuyo. But whosoever will, lumuhod tayo sa Panginoon. Tayo lumuhod sa Panginoon. Hallelujah. Huwag tayo mga madali kayo ng anniversary ngayon. Lumuhod tayo sa Panginoon. I want everybody, and hallelujah, open your mouth. In Psalms chapter 81 verse 10, and said, open thy mouth, and I will fill it. Lukas mo yung bibig. Sabi ng Lord, I need your Holy Ghost and fire. I need your blessing. I need your blessing. I need, hallelujah, your blessing, oh God, your virtue blessing, oh God. To be a great man, to be a great women. Let's sige, lumunti sa Panginoon. Sabihin natin, Lord, magkaroon ako ng panata sa iyo. Magkaroon ako ng panata sa iyo. Kung siya ko may panata siya, anong panata mo sa Panginoon para kang pagpalain ng Panginoon? Huwag mo baguhin ang panata mo sa Panginoon. Alalahanin mo ang pag-ibig mo sa Panginoon. Kung saan ka nalaglag, kung saan ka nalalamig, alalahanin mo. Hallelujah. Sabihin mo, Lord, ibalik mo ang aking kaibigan, ang aking pagmamahal sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, kapagpalang ang mga dito. Gamitin mo yung Panginoon. To receive blessing. To receive, hallelujah, great, hallelujah. Hallelujah, great participation. A great, hallelujah, participation to you, Lord. Oh God, hallelujah, great minister, hallelujah. Gamitin mo siya. Maging dakila mo, Panginoon, sa iyo. Gawain, Panginoon, Lord. To minister, hallelujah, hallelujah. To serve you, Lord, hallelujah. Gamitin mo po, Panginoon. Ang mga ilog dito po in Jesus' name. Gamitin mo sa Jesus' name. Receive, hallelujah, the greatest power of God. Receive the Holy Ghost and fire. Receive the Holy Ghost and fire. Receive
Ghost. The fire of the Holy 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 Ghost. Yes, akala ko na yan. Si Dexter Pai, gamitin mo na hindi lang sa negosyo. Gamitin mo siya. Hallelujah, to be a man of God. And a great man of God. To spread the gospel. To spread the gospel. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah, sister. Si Father, Panginoon, Lord, ang magaling, Panginoon. Gamitin mo siya yung kawalan niya. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name, mga batang ito, Panginoon. Help me the Holy Ghost. Help me the Holy Ghost. Help me the Holy Ghost.